Mula sa pinakamaliit na binhi. Sa malaking pulutong ng mga tao na nakinig sa pangangaral ni Kristo ay marami roong mga Pariseyo. May paghamak na pinansin ng mga ito kung gaano kakaunti sa kanyang mga tagapakinig ang kumikilala sa kanya bilang Mesiyas. At sila-sila'y nangagtanong-tanungan kung paano maitataas nang di nagkukunwaring gurong ito ang Israel sa pansansinukob na pamumuno. Kung walang mga kayamanan, kapangyarihan o karangalan, paano niya itatatag ang bagong kaharian? Napagtanto ni Kristo ang kanilang mga iniisip at kaya nga sila'y kanyang sinagot. Sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos o sa anong talinhaga isasaysay natin ito? Sa mga pamahalaan sa lupa ay walang magsisilbing kawangis nito. Walang lipunang sibil na nakapagbigay sa kanya ng isang simbolo. Ito'y tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa, wika niya, na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa, gayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay, at nagsasanga ng malalaki. Ano pat ang mga ibon sa langit ay mga kasisilong sa kanyang lilim. Ang binhi sa buto ay tumutubo sa pamamagitan ng pamumukadkad ng pinagmumulan ng buhay na kaloob ng Diyos. Ang pagtubo nito ay hindi nakabatay sa kapangyarihan ng tao. Ganyan din sa kaharian ni Kristo. Iyon ay isang bagong nilalang. Ang mga simulain ng pagtubo niyon ay kasalungat ng sa mga nagpupuno sa mga kaharian ng sanlibutan ito. Ang mga pamahalaan sa lupa ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng paggamit ng lakas. Napananatili nila ang kanilang pagpupuno sa pamamagitan ng digmaan. Ngunit ang tagapagtatag ng bagong kaharian ay ang prinsipe ng kapayapaan. Ang banal na espiritu ay kumakatawan sa mga kaharian ng sanlibutan na sa ilalim ng sagisag na mababangis na hayop na manghuhuli. Tatapot si Kristo ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa kanyang panukala ng pamamahala ay wala ang paggamit ng lakas na pipilit sa budhi. Hinintay ng mga Hudyo ang kaharian ng Diyos na matatag sa paraan ding katulad ng pagkakatatag ng mga kaharian ng sanlibutan. Upang maitaguyod ang katwiran ay humanga sila sa paggawa ng mga panlabas na hakbang. Nagbalak sila ng mga paraan at mga panukala, subalit nagkintal si Kristo ng isang simulain. Sa pamamagitan ng pagkikintal ng katotohanan at katwiran, ay nasalansang niya ang kamalian at kasalanan.